Malakas ang bagyo, 9 p.m. At may mahina pero paulit-ulit na katok sa pinto ni Dan. Pagbukas niya, isang basang aso, nanginginig at parang nanlilimos ng buhay. Hindi niya alam na ang simpleng pagbukas ng pinto ay magiging dahilan para may pamilya silang mailigtas. Isipin mo ito, gabi ng isang malakas na bagyo. Hindi lang basta ulan, kundi yung klase ng bagyo na nagpapayanig ng bubong, nagpapailaw ng langit sa bawat kidlat, at nagpapatulak sa hangin para umuungol ito sa labas. Si Dan, mag-isa sa kanilang bahay sa gilid ng kagubatan, ay nakaupo sa tabi ng lampara habang pinakikinggan ang galit ng kalikasan. Pero bigla, tok, 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 mahina. Paulit-ulit, parang halos hindi kumakatok, kundi kumakapit lang sa pinto. Nagtaka si Dan. Sino naman kaya ang lalabas sa ganitong panahon? Lumapit siya sa pinto. Bago pa niya ito buksan, may narinig siyang mahinang iyak. Pagbukas niya, isang aso. Basang-basa, nanginginig at halos hindi makatayo. Ang mga mata nito, hindi nang lalaban, kundi nagmamakaawa. Para bang sinasabi nito, "Tulungan mo ako." Una, napaatras si Dan. Pumasok sa isip niya, baka mangagat, baka may sakit. Pero kasabay ng dagundong ng kulog, narinig niya ang sarili niyang buntong hininga ng awa. At doon niya naramdaman ang hatak ng kanyang puso, ang isang tinig na nagsasabing, "Kung hindi mo siya tutulungan, mamamatay siya sa labas." Dahan-dahan niyang binuksan nang mas malaki ang pinto. Pumasok ang aso at kasabay nito ang malamig na hangin. Agad itong humiga sa tabi ng kalan, hinahabol ang init. Parang ilang oras itong naglakad sa gitna ng ulan, putik at dilim. Si Dan naman ay naupo sa sofa at pinanood lang ang aso. Sa labas, parang gustong punitin ng bagyo ang mundo. Pero sa loob ng bahay nila, may katahimikan na unti-unting bumabalot sa gabi. At dahil sa pagod, dahan-dahang nakatulog si Dan. Kinabukasan, isang boses ang gumising sa kanya. "Dan! Dan! Bangon ka!" Nagmulat siya. Nasa sala ang asawa niyang si Mila, kararating lang mula sa biyahe. Pero hindi iyon ang nakakuha ng atensyon niya, kundi ang nakahigang aso sa carpet. At sa tabi nito, mga sanggol na tuta. Maliliit, maiinit, nakadikit sa tiyan ng kanilang ina. "Nanganak siya dito?" Bulong ni Mila, hindi makapaniwala. Napatda si Dan. "Kung hindi ko binuksan ang pinto kagabi?" Hindi na niya natuloy ang sasabihin. Alam nilang pareho ang sagot. Lumuhod si Dan sa tabi ng aso. Tumingala ang inang aso, pagod, hirap huminga, pero kalmado. Hindi ito tumahol, hindi nangilag. Tumingin lang ito ng diretso na parang nagsasabing, "Salamat sa buhay na ibinigay mo sa amin." At doon, napalambot ang puso ni Mila. "Aalagaan natin sila," sabi niya. "Hindi muna pwedeng lumabas yan. Kailangan ng mga tuta ang nanay nila." Tumangulang si Dan. Hindi na rin niya kayang iba pa ang maging desisyon. Lumipas ang mga araw at naging parte na ng kanilang bahay ang inang aso at ang mga tuta. Tinawag nila itong silala. Hinugasan nila ang putik sa balahibo nito. Pinakain ng malambot na pagkain at pinainom ng maligamgam na tubig. At silala, kahit mahina pa sa unang araw, unti-unting lumakas. Muling kumintab ang kanyang balahibo at lumambot ang kanyang tingin. Hindi siya agresibo, hindi takot. Para bang alam niyang ligtas na ang kanyang mga anak. Ang mga tuta naman araw-araw na lumalakas. Dahan-dahan ng gumagapang at humihilik paminsan habang natutulog. Madalas mauupo si Dan sa sahig, tinitingnan si Lala habang nagpapasuso. At bawat sandali naiisip niya ang gabing iyon, ang gabing kumatok ang aso sa pinto. At kung paano ang isang simpleng desisyon ang naging dahilan para may 3 buhay silang mailigtas. Pagkalipas ng ilang linggo, malusog na si Lala at ang kanyang mga tuta, masigla, mapaglaro. At ang bahay ni Dan na dati tahimik at malungkot, na puno ng tahol, kaluskos at saya. Isang hapon sinabi ni Mila, "Dati, parang napakalungkot ng bahay natin, no? Pero dahil sa gabing yon, parang may bagong buhay na pumasok." Ngumiti si Dan. "Tama ka. At alam ko, kahit hindi sila tao, sila ang nagbigay ng bagong sigla sa atin."
Naglakad si Lala papunta kay Dan, dinila ng kamay niya at sa unang pagkakataon, kumaway ang buntot nito ng masaya at doon naintindihan ni Dan. Minsan hindi mo kailangang maghanap ng himala. Minsan, ang himala, kakatok mismo sa pinto mo. Ang kabutihan, kapag ibinigay mo, bumabalik sa iyo sa mas magandang paraan. At ang pagiging tahanan, minsan hindi pinipili kung kanino mo ito ibibigay. Ngayon ang tanong ko para sa inyo, kung ikaw si Dan, papapasukin mo ba ang aso sa gitna ng malakas na bagyo? Bakit? I-comment ang sagot nyo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong tulad nito. Salamat sa panonood.